Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa larangan ng depensa, seguridad, kalakalan, ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pang sektor kabilang ang cyber at outer space. Ginawa ng Pangulo ang kanyang pahayag kasunod ng unveiling ng espesyal na logo para sa ika-80th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Amerika na itinatag noong July 4, 1946. Sa talumpati ng Pangulong Marcos, pinuri nito ang US-Philippine Society sa mahalagang papel nito sa pagpapatibay ng ugnayang Pilipinas at Estados Unidos at sa pagbuo ng mga bagong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Pinuri din ng Pangulo ang papel ng US, ito nga si Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Between the Philippines and the United States. And the United States also marks its 250th anniversary of their Declaration of Independence. For 80 of those 250 years, the Philippines has been proud to call the United States a trusted friend, a steadfast partner, and an unwavering ally. This year, we also mark the 75th anniversary of the Philippine-U.S. Mutual Defense Treaty, which guides the conduct of our defense and security relations. We look forward to the meaningful celebrations that we will hold throughout the year to highlight these milestones in our shared journey of nationhood and nation building. Any enduring relationship requires commitment and sustained effort, and we have certainly done the needed work. Binanggit din ng Pangulo ang ASEAN chairship ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at sa ASEAN community building sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. Inihayag din niya na ang pag-asang muling bibisita sa Maynila si US President Donald Trump para sa ASEAN Summit ngayong taon. Sa huli, kinilala ng Pangulo ang mga lider mula sa dalawang bansa na nagsusulong ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at katarungan, mga prinsipyong patuloy umanong gumagabay sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Muling pinagtibay din ng Pangulo ang pangako ng Pilipinas na palalimin pa ang alyansa sa Estados Unidos tungo sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan ng rehiyon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We affirm our commitment to uphold these principles alongside the United States for the next 80 years and beyond. As we mark this milestone year, I would also like to highlight the Philippines' ongoing chairship of ASEAN this year. We look forward to continued support for ASEAN community building, in particular from the United States, through our comprehensive strategic partnership. And we hope to welcome President Trump once again in Manila for the ASEAN Summit later this year. From opposite sides of the Pacific, our two countries have bridged distance and differences, guided by our shared history and our common advocacies. I'm confident that this alliance will move forward with even greater conviction and commitment to the security, prosperity, and resilience of our peoples. Kahapon, inanunsyo ng Malacanang na nakatakdang bumiyahe si Pangulong Marcos sa New York sa Amerika para sa isang working visit mula March 8 hanggang March 11. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dadalo si Pangulong Marcos sa pagbubukas ng ika-70th session ng Commission on the Status of Women. Magbibigay din ng mensahe si Pangulong Marcos sa gaganaping special session ng United Nations General Assembly at makikipagpulong rin ang Pangulo sa iba pang opisyal ng United Nations sa panahon ng kanyang pagbisita. Hindi naman sinabi ng palasyo kung magkakaroon ng pulong ang Pangulo kasama si US President Donald Trump. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!